You see this one? It is waterproof. Hello everyone! It's been a while nang huli tayo nagkita. Sobrang tagal na nung huli ako nag-vlog. Grabe. So ngayon, patapos na ang summer and fall na. So marami pa rin kayo makikita na nagka-camping kahit na malamig na. Meron doon, tapos meron din dito. Pero ayun nga, no, maganda kasi magkakaiwalay yung mga tao dito, hindi mo sila makikita. So, favorite namin to na puntahan. So, dinala namin yung family namin dito. Mag-chill lang, mag-camping lang. Hindi pala camping, picnic lang pala. So, ayun, happy kami. Tinatawanan ako ni Felix. Ano yung pinagsasabihin tong babaeng to? Pero yun nga, no, it's been a while nung huli tayo nag-uusap. Siguro, naisip niyo, ano sana si MC? Hindi na siya nag-YouTube. Actually, hindi ako masyadong nag-YouTube kasi mas nag-focus ako sa shorts. Like TikTok, Reels, yan. Mas nag-focus na ako doon. And, ayun, namahinga lang din talaga tayo. Imagine, no, 5 years din tayo nag-YouTube, no? Ngayon lang tayo namahinga. Pero ito, parang video update lang kung anong mga ganap natin sa life and ano bang magiging plano natin dito sa channel natin. So basically guys, nag-iba na talaga ako ng topic. Hindi na ako nagkukwento about student pathway. Kumbaga hindi na rin ako nag-video about in-demand jobs. Parang feeling ko kasi parang marami na nagki-create ng content na yon. And then parang na-outgrown ko na yung topic na yun. And especially right now na sobrang higpit, ayoko rin naman din talaga siya na parang i-promote pa for now. Oh, I have a sudden guest here. Hi, how are you? I'm good. I'm pretty sure my viewers, they miss you a lot. What viewers? My YouTube viewers. So you're not posting anymore. Yeah, I'm trying to explain them why I'm not posting anymore and why I kind of like pause, not stop. I'm on my indefinite leave right now. But I want to know what happened to you. Why are you not filming with me anymore? I mean, that's the main reason, another reason why I'm not filming. Because you're not with me. Wait lang, because the camera is not filming you. You're not in the center. Can you just like... It's okay. I just wanted to say hi. That's it. Oh, okay. So, Hi, although marami approach sa akin na, oh, maybe not Canada, explore Spain or Germany. Pinag-isipan ko siya mabuti, pero parang feeling ko kasi another market siya na kailangan kong pag-aralan kasi iba naman ang Canada, iba naman ang Spain, iba din ang Germany. So parang ayoko na magsimula from the very beginning. So, saka alam niyo naman na parang pag ako kasi, pag sinishare ko yung experience ko, kailangan nararanasan ko. And paano ko ma-share yung experience as a student sa Spain or sa Germany if wala naman ako doon, no? So, parang it defeats the purpose of this channel. Kasi mentorship tayo, coaching tayo, di ba? Kumbaga, ang natututunan niya sa akin is based on my experience. So, right now, ayun, nag-pause na muna tayo sa promote, I would say, ng pagiging international student. I would not suggest it right now. Pero kung yun pa rin yung gusto nyong gawin, wala naman ding masama. Basta ready kayo financially and then alam nyo lang kung ano yung pinapasok nyo. So, ako, isa-suggest ko lang right now is, yun nga, if mag-aral ka ng language like French, yan, improve yung English mo dito sa Canada, then may chance ka talaga na makuha kahit nasa labas ka pa. And dun sa mga nandito na sa loob, alam nyo, meron na kayong ginain na Canadian experience, meron na rin kayong diploma. Ang kailangan nyong gawin ngayon is to explore another PR pathway.
which is yung French category. And nakita nyo naman yung mga recent draws. Sa category base, yun yung malaki talaga yung allocation. Sa French talaga yung malaki. So, kung hindi ka pa nag-start ngayon na mag-aral ng French, ayun, i-consider mo na siya. And may mga tutors naman tayo sa SAE na pwede mong explore. And may mga nakausap na din ako like from Alberta, even from Yukon na mga students, nahihirapan silang ma-PR under the provincial nominee. Ibang-iba na talaga siya. Hindi katulad before na sobrang dali lang. Ngayon talaga sobrang hirap na. And yun lang yung for me, nakikita kong way na hindi pa ganun ka-saturated. Tsaka ito yung feeling ko na mas magaan yung buhay ko. Kasi dati kasi nung nag-help tayo na international student, grabe yung stress level na ibigay niya. Although, syempre, very thankful tayo na natutulungan natin yung mga student. Pero sobra yung stress level na nabigay niya sa akin during that time. Kasi nga nung pabago-bago yung immigration. So, nakita ko din na mag-grow din ako dito sa field na to. Kasi, learning a new language, especially French, mas magagamit mo siya. Not just in Canada, pero sa ibang bansa, like if ever man maisip mong lumipat sa, let's say, sa Europe, then meron sa France, diba? Pwede ka doon, and then pwede mo siya magamit sa Switzerland kung gusto mong lumipat doon. So, hindi siya basically dito lang sa Canada. Pero, ayun nga, no, yung mga tao kasi doon sa France and Switzerland, kailangan talaga nilang matuto ng language kasi nagamit nila araw-araw. Dito sa Canada is more like for immigration kasi may ibang lugar dito na hindi mo naman talaga kailangan mag-French, pero may mga ibang trabaho na required ka. So, depende ko anong purpose nyo. Pero kung pupunta kayo sa Montreal or sa Quebec, yun, kailangan nyo talaga. Tapos may parts din sa New Brunswick, may mga parts dito sa Canada na may advantage pag marunong ka mag-French. Especially pag tatrabaho kayo sa government, ayan, okay din na marunong kayo mag-French. So, may advantage talaga siya, not just for immigration, but for career growth, yeah, more opportunities para sa inyo. Yun, may potential din siyang mag-grow, pero not necessarily na kailangan mong pag-aralan yung isa pang market. Parang ganon. Is there a fork? Kailangan niya yung mga talas. Patalas? Ito. You need a sharper knife? Sharp? Wala kong lamig, ang init pala. Init din ng araw. Ang sarap talaga ng lutong bahay. Lutong nanay pala. Isa yung knife. Whoa. Yeah, it is an otter. It's amazing. Ha. I think ito na lang yung panahon na lumabas kami. Mostly talaga nandun kami sa cabin dome na ginagawa namin. I'm not sure guys kung aware kayo na kabibili lang namin ng isang property dito sa Canada. And alam mo 50-50 kami ni Felix dun sa ginawa namin kung okay ba siya. Kasi as in naging busy kami, sobra. Dahil dun. Tapos parang nag-iba yung buhay namin dahil din dun. Kasi, kumbaga, kailangan namin i-develop yung lupa. Hindi na namin basta-basta, alam mo yun, hindi namin siya basta-basta pwedeng iwanan. Tapos yun, pina-Airbnb na namin yung bahay. Eventually, lilipat kami doon. As in, ibang buhay yung ginagawa na namin ngayon. Kaya hindi ako masyadong makapag-film dahil doon. Kasi wala kaming proper na internet, wala pa kaming kuryente. Madalas pag nagmi-meeting ako with my student, nasa sasakyan lang ako. Kaya nung pag-uwi namin dun sa bahay, yung primary residence talaga namin, tapos naranasan ko talaga na may proper shower, may proper na bathroom, may internet, may kuryente talaga. As in, luxury talaga siya para sa akin. Nakakatuwa na parang minsan hindi mo na-appreciate kung anong meron ka ngayon. Pag nawala siya sa'yo,
tapos binalik sa'yo, dun mo siya na-appreciate na, ay, oh my God, ano pala, napaka-luxury pala itong nararanasan ko. Hindi lahat nakakaranas ng ganito. So, yun yung mga realizations ko lately. Hopefully, naririnig nyo pa rin ako, no? Kasi sobrang lakas ng alon. Pero ayun, very, very thankful. It's Thanksgiving. I'm actually grateful for that. Yung buhay na binigay ni Lord, yung blessings na mga binigay niya, like, sobrang stressful yung yung last year ko, 2024, and then this year, 2025. Alam mo yun, binigyan niya ako ng another opportunity. Like, ito, yung bago natin ginagawa, yung French, parang ang galing talaga na hindi ka pababayaan. 'Di ba? So, hopefully, dun sa mga dito na sa Canada, and alam mo, nasa edge ka na, susuko ka na, may ibibigay sa'yo, antayin mo lang. Ako, nag-antay lang ako. 'Di ba? Nag-antay lang ako. And parang sinunod ko lang kung anong gusto niya. Siguro ito yung gusto niya mangyari sa buhay ko. In-accept ko na lang, 'di ba? Hindi na ako nakipaglaban pa, 'di ba? sa fate na binibigay sa akin ni Lord. Guys, sana sundan niyo pa rin itong journey natin sa channel natin kahit na iba na yung priorities natin in life. Gusto kong dalhin kayo dun sa ginagawa natin para din, I don't know, maybe ma-inspire kayo na gusto niyo rin gawin yung katulad ng ginagawa namin, like living in a remote area and then living a dream, diba, dito sa Canada. So, thank you guys for watching and I miss you guys. Paalam!